Ayun, ito po, meron uli akong share sa inyo mga boss. Yan, itong concert amplifier na ito. At ito po ang kanyang model. Kung meron po kayong ganitong isyung na amplifier na concert, ito po. Ito po model niya kay CS222 Yan, yun nga po, kung meron kayong ganitong issue na amplifier, ito meron kayong reference meron kayong guide para ma-repair nyo ang inyong amplifier. Ito, saksak ko muna mga boss para makita nyo kung gumagana ba ang ating amplifier. At para malaman nyo din po kung anong issue nito, Yan. Excuse me po. Yan. Power on, yun. So, nakita nyo naman po, nag-on naman siya. Nag-power on naman. Okay, at saka sa mode niya, sa input niya, yan, gumagana naman ang radio. Ibig sabihin, good po ang kanyang amplifier section. Okay? Yung main amplifier section niya ay ayos po yun. Ulit ko lang po. Ayan. Ang issue po dito mga boss ay mic. Ito po mga boss, sa mga ganitong issue amplifier ay madalas po talaga ang ganitong mic ay nawawala. Yan. Testing tayo dyan. Sa mic 1, dalawa pong input niya, isa niya nasa likod. Okay. Yan. So, yan. Wala po talaga tayong mic dyan, Halos nakasagad na po ang volume niya ng mic natin, wala. Ayan po ang issue ng amplifier na ito mga boss, at yan po ang i-share ko sa inyo, Sana nahanap nyo itong video ko na ito, at kung parehas ng issue ay makatulong po sa inyo mga boss, mga madam. Ito po ay nakapangalawang repair ko na po ito na ganitong model ng amplifier. Yan sa likod. Yun, at wala talaga siyang sound sa mic. Pangalawang repair ko na po to, yun nga po nabanggit ko na parehas din ang issue na sa mic din. Hindi ko lang po yun na-share, hindi ko lang na-vlog dito po ma-share ko na sa inyo mga boss na pagka ganitong mic na walang yun. Dito, buksan na natin, fast forward tayo at pagbubukas lang naman ng case. Shoutout po pala sa lahat ng aking mga subscriber. Salamat po sa suporta mga boss, mga madam. Sana po lahat ng aking mga videos na na-share sa inyo ay nakakatulong po sa inyo. At sa magsasubscribe pa lang sa aking channel, salamat din po sa inyo. At sana makatulong yung mga video kong i-share sa inyo at magawa nyo ng kayo lang po na hindi na lumalaki ang gastos. Yun. Salamat po, salamat sa inyo. Yan. Dito, nakalasan natin ang case. Okay. So yan, nag-zoom tayo dito. Yan, makikita niyo po yan, yan 3.3 volts ground. Yan po mga niyan, label niya, mga niya. Yan, meron po tayong sa negative 12 at positive 12. Yan po ang importanteng kanyang supply. Okay? Okay, so dito mag voltage check tayo sa supply kasi wala pong sound sa mic niya, So voltage check tayo, yun. So yan, mayroon tayong negative 12, Present ang ating negative 12. Ang positive naman natin ay okay din, meron din po. So magtataka tayo kung bakit wala siyang sound sa mic.
Kasi yan pong dalawa na yan ang nagbibigay supply sa mic, sa volume, sa treble, sa bass. Okay, yun. Ito na. Kinalas ko na ang kanyang board dito sa preamp. Okay. SMD na po ang kanyang ginamit sa kanya. Kaya yan. Kaya pagka nagkaroon po ang ganitong nagka-problema po ang mga linya nito, ay nako, kahirap pong hanapin. Kaya kailangan mahanap nyo mabuti. Ayan, mapapansin nyo po mga boss, sinum ko siya. Yan pong kanyang, yan, yung IC na yan. Yun. Okay, nakita nyo naman po yung JRC na yan, 4558. Yun. Putol po ang linya niyan mga boss, putol ang linya niya sa pin number 4. Yan, number 4 yan. Number 1 po niyan doon sa may dot. Okay, nung makaskas ko po yan, yun, nakita ko na putol ang linya niya. Kumbaga nag-umido na po. Ayun, yung nag-umido, kumbaga na siya, naputol na yung mga niya, yung linya niya. Yan, kumbaga nabulok na yung line, naputol. Mahirap pong hanapin yan kung hindi kinyo kabisado ang linya. Okay? So yun, yan po. Kaya ko nalaman na trace yan dahil kinutkot ko ng mabuti. Kasi may pumapasok pong supply dyan sa pin number 4. Okay? Sundan nyo lang po para kung meron kang ganitong issue at nahirapan kayong maghanap, ito po, meron kayong reference. Meron kayong guide. Po? Yan. Yan, dito magsukat tayo ng voltahe kung ano ang pumasok na voltahe doon sa naputol na linya. Okay? Importante po kasi yung voltahe para malaman natin kung bakit wala siyang sound sa mic. Ay, ano po yan pala, nag-buzzer mode ako dyan, buzzer check. Sorry po, sorry. Yan, kung putol talaga ang linya. Hindi pala muna ako nag-voltage check dyan, nag-buzzer test muna. Kung magkaduktong talaga siya. Ano lang po, kumbaga pino-confirm ko lang kung talagang putol talaga siya. Ayun, at dapat po magbabuzzer dyan. Yan, at wala po tayong nakuhang buzzer dyan. Ibig sabihin putol po talaga yung linya na yan. At meron pong supply na pumapasok dyan sa IC na yan. Yan, ito, magsusukat po tayo ng voltahe para makita nyo po kung anong supply na pumapasok dyan, kung anong supply na kailangan ng IC na yan. Yan, sinet ko na sa DC. Okay, yung ating tester. Kanina, naka-buzzer mode yan. Continuity. Yan, nakaset na sa DC mode. Yan, pasensya na po kung medyo malayo yung kuha ko sa ating video. Makikita nyo naman po yan sa pag-tester ko na kung ano ang voltaheng pumapasok dyan. Okay? Yan, sineset up ko lang po dyan. Dito po kasi sa pag-voltage check, importante pong malaman ninyo kung ano ang supply nya. Kasi kung wala pong supply o kaya kapos ang supply, yun po, hindi gagana ng maayos o kaya walang sound sa mic. Okay, so dito mag-voltage check tayo sa IC na yan, sa pin number 4. Kahit po malayo, dyan po yan sa IC sa pin number 4. Kung meron tayong makukuhang voltahe. Ayun po, at yun, medyo lang po sa ilaw ang ating tester. Yun, yun. Okay. Yan, nagtag dyan sa may resistor.
Yun, meron pong siyang negative 12 ang supply, ano. Yan po dapat ang papasok sa pin number 4 ng IC. Hindi na po siya nakatawid. 0.6 lang po ang nasukat doon sa pin number 4. Ibig sabihin po, yan ang supply ng kanyang IC, ano. Okay. Nalaman natin na dyan sa 4558 IC, yan, na negative 12 ang ano dyan. Okay, dito naman, okay, wala talaga. So yun na po ang missing natin, ano po. Yan. Ito po ang solusyon na ginawa ko dyan sa mga ganyang putol ang linya. Yan, at dito po, yan, makikita nyo po kung paano ko siya. Okay. Nilagyan na, yan, naglagay po ako dyan ng jumper wire, ano. Yan sa mga naputol na linya. Dalawa po yan, ang supply niyan, negative 12 at saka positive 12. Yan po, mga corroded na po yung dalawa na yan. Kaya naglagay po ako ng jumper wire. Yan po ang pinaka-importanting supply niya para magkaroon ng sounds sa mic, ano. Yan po ang, pag nawala po ang inyong sound sa mic, yan po ang supply na yan ang hanapin nyo kagad. At tiyak missing po yun. Alin man dyan sa dalawa. Yan. Una po napansin ko dyan yung negative 12 putol. Yan po, tinuturo ko ng lapis. Tapos pangalawa, yan, putol din po yan. May connection po yan sa likod. May butas po yan. Putol din po yan, corroded din. So yun, kaya walang supply ang ating IC. Kaya di tumutunog ang mic. Ano? Yan. Nakita nyo naman po yung positive 12. Yan. Focus ko lang yung camera. Yun. Diyan po siya nakakonect. Putol po din yan. Okay, ano? Kung alin man po sa dalawa na yan, yun nga po, nabanggit ko, kung alin po sa dalawang putol, wala pong sounds yun. Kailangan po parehas yang may supply papuntang IC. Yun, ayan ang aking mga jumper wire na nilagay. Yan po, kung nahirapan kayo mag-trace sa ganyang issue nyo ng inyong ampli na parehas ang model, ito po, ano, meron kayong reference, meron kayong guide. Yan po mga supply niya, gayahin nyo lang po ang aking ginawang pagtatap ng mga jumper, ano? Yun. At dyan po malalaman natin kung tutunog na ang ating mic dyan. Ulitin ko po, yun nga po, salamat po kung nakita nyo yung aking video na ito, kung nahirapan kayong mag-repair ng inyong sariling amplifier na ganitong model at walang mic. Hindi nyo mailabas ang inyong mala golden voice na boses. Hindi kayo makapanganta. Ayun po. Yan. Ito po ang solusyon ng sa mic. Okay. At syempre po ay atin munang assemblein yan para ma-testing natin. Pero dito, magsusukat muna tayo ng voltahe ulit. Para malaman natin kung present na ang mga voltahe. Yan, saksak ko lang po. Okay. Yan, naka-on na ang ating unit. Yan, ang ating IC. Diyan po naglalabas ng sounds ang mic. Okay? Sa mga newbie po, diyan. Yan ang kanyang supply sa mic. Yung sound sa mic, diyan po, yan po ang parts niyan. Kaya nagbibigay ng boses. Okay? Yan, so dito voltage check na tayo kung okay na yung ating negative 12 at saka positive 12 volts. So
So yun, pasensya na po, medyo malabo. Diyan lang po kayo magbase sa tester. Diyan na lang po kayo tumingin. Okay, so yun, meron tayong 11.9 volts na, no? Okay na rin po yun. Ano na rin po yun ang 12 volts yan. Okay. Yan, dito naman tayo. At meron na rin po, oops, yun. Meron na rin po tayong negative 11.9 volts. Kompleto na po ang ating voltahe dyan sa IC. Okay? Yun, no? Yung ating ginawang jumper. Punta sa kabila at saka dito sa may pin number 4. Ito po, ulitin ko po, medyo may kahirapan ng ganitong issue kung di nyo po kabisado. Kasi ano po yan sa line mismo yan ng papunta sa parts. Kung di nyo po malalaman, naputol pala, kung di nyo matitrace, mahirapan po talaga kayo. As in, mahirap po para sa inyo na newbie, ano po. Kaya ito, kung nakita nyo yung aking video, napanood nyo, ayun. Meron po kayong reference, meron kayong guide, ano po. Ayun po, at gumana na ang ating mic input, ano. Yun. Na tumunog na yung kanyang input. Dahil na jumper na po natin yung kanyang dalawang supply. Yun. At okay na po, na ayos na natin ang mic input. Salamat po sa magsasubscribe sa aking munting channel, mga boss, mga ma'am. Salamat po ng marami. At sa magsasubscribe din po, salamat din po sa inyo. Ito, ikabit na natin para ma-final testing na po natin ang amplifier na ito. Salamat po kung nakarating kayo sa video hanggang dito, sa video ko na ito. Maraming salamat po mga boss, mga ma'am. Salamat sa walang sawang panonood sa aking naibabahaging simpleng tutorial. Hello, sound check. Sound hello. Hello, sound. Hello. Sound check. Check sound. Hello, sound hello. Check sound hello.